Ako si John, taga Quezon City. Ang karanasang ito ay nangyari noong grade 10 pa lang ako. Sa school namin, may isang abandonadong fish pond. Matagal na itong hindi ginagamit at napapaligiran na rin ng matataas na damo. Pero ang nakakatakot, may usap-usapan na may estudyante daw na nalunod doon. Ang sabi, aksidente raw na nahulog at walang nakakita. At simula nga noon, hindi na raw ito natahimik. Nagpapakita raw ito sa iba't ibang bahagi ng eskwelahan. Madalas sa stockroom o kaya naman sa ilalim na matandang puno ng sampalok. Dati, hindi naman ako naniniwala doon. Para sa akin, kwentong barbero lang yun. Hanggang sa mangyari nga ang gabing hindi ko malilimutan. Nagkaroon kami ng camping sa school. 3 kami sa iisang tent. Ako, si Ron at si Dan. Bandang alauna na ng madaling araw at hindi pa rin kami makatulog. Kaya nagkwentuhan na lang kami para malibang. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin nung una. Hanggang sa napunta sa kwentong kababalaghan. Habang nagkukwentuhan, nabuksan ko ang usapan tungkol sa fish pond at sa mga kwentong naririnig ko tungkol sa stockroom. Hindi naman naniniwala si Ron dito. Kasi para sa kanya, pananakot lang daw yon. Para wala nang pumunta doon at gumawa ng milagro. Madalas kasi itong gawing motel ng mga magjowang estudyante. Pero sa totoo lang, may kakaiba sa pakiramdam ko tuwing nadadaan ako doon. Parang may laging nakatingin sa'yo at parang may sumusunod sa bawat galaw mo. Maya-maya, nagsalita si Dan. Ang sabi niya, bakit hindi na lang daw namin puntahan at kami mismo ang magpatunay kung totoo ba talaga o hindi ang mga sabi-sabi. Sumang-ayon naman sa kanya si Ron at maging ako ay napapayag na rin nila. Dahan-dahan kaming lumabas ng tent. Tahimik ang buong eskwelahan. Madilim. At tanging liwanag lang na mula sa buwan at sa hawak naming flashlight ang tumatanglaw sa amin. Habang naglalakad, unti-unting lumilitaw sa paningin namin ang puno ng sampalok. At doon pa lang, nag-iba na ang pakiramdam ko. Parang biglang bumigat ang paligid. Para bang may kakaibang presensya na nagmamasid sa amin. Pinilit ko itong baliwalain. Pero habang papalapit kami sa stockroom, ay mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. At para akong nababalisa. Ilang saglit lang, ay narating na namin ang tapat ng stockroom. Nakalak ang pinto. Tahimik ang paligid. Walang kakaiba. Hanggang sa nakarinig kami ng isang mahinang iyak. Mahina, ngunit napakalinaw na boses iyon ng isang babae na nanggagaling sa loob ng stockroom. Napatigil kaming 3. Walang nagsasalita sa amin. Para bang sabay-sabay kaming nagpipigil ng hininga. Ilang saglit lang ay tumahimik ulit ang paligid. Akala namin ay tapos na. Pero ilang segundo lang. Ayan na naman. Ngayon mas malinaw na. Mas malakas. At mas malapit na ang tunog. Alam namin hindi ito isang guni-guni lamang. Dahil lahat kami ay naririnig namin. Unti-unting nagsitayuan ng mga balahibo ko. Hindi pa rin kami gumagalaw. At hindi na rin kami nagsasalita. Para na kami na estatwa sa mga kinatatayuan namin. Nakatingin lang kami sa pinto habang tuloy-tuloy ang pag-iyak sa loob. At laking gulat namin nang biglang may kumalabog ng malakas sa pinto. Isang paghampas na parang may sumalpok mula sa loob. Doon na kami nataranta at sabay-sabay na kaming nagtatakbo palayo. Wala kaming lingon-lingon habang tumatakbo pabalik sa tent. Halos hindi na kami makahinga dahil sa takot. Pagdating sa tent, agad naming ginising ang mga kasama namin at ikinuwento sa kanila ang mga nangyari. Pero halata naman sa mga mukha nila na hindi sila naniniwala sa amin. Makalipas ang ilang minuto ay nagsidatingan din ang mga teachers namin. Napagalitan pa kami dahil sa paglabas namin ng 10 oras ng gabi. Pero wala na kaming pakialam.
dahil alam namin kung ano ang narinig namin. Hindi yun hangin, hindi rin yun hayop, at lalong hindi iyon guni-guni. Simula noon, hindi na kami lumapit sa stockroom, kahit kailan. At sa tuwing napapadaan ako sa lugar na yun, hindi ko maiwasang makinig kung may maririnig pa ba akong iyak mula sa loob. Tawagin niyo na lang po akong Ali, 30 years old, taga dito sa Tarlac. Ang kwentong ito ay hindi ko mismo naranasan, pero nangyari ito sa isa sa mga kaklase ko ng college. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa kanya ang bawat detalye, at sa tuwing ikinukwento niya ito, hindi niya pa rin maiwasang kilabutan. Isang normal na araw lang daw yon sa kanilang English class. Tahimik ang silid. Nakikinig ang lahat habang nagtuturo ang kanilang propesor. Walang kahit anong kakaiba. Pagkatapos ng lesson, nagpa-quiz daw ang kanilang propesor. Naglabasan silang lahat ng papel at yumuko ang bawat isa habang seryosong nagsasagot ng quiz. At habang abala ang lahat sa pagsasagot, napansin ng kaklase ko na parang may nagbago sa aura ng silid. May kakaibang bigat siyang naramdaman na hindi niya maintindihan. Pagtingala niya, nakita niyang nakatulala ang kanilang propesor. Hindi ito gumagalaw. Hindi nagsasalita. Parang may sinusundan ito ng tingin sa likurang bahagi ng classroom. Ilang segundo ang lumipas. Hanggang sa bigla na lang itong napasigaw. Isang malakas at puno ng takot na sigaw na nagpatigil sa lahat. At bago pa man sila makapag-react, bumagsak na sa sahig ang kanilang propesor. Nawalan ito ng malay. Nagkagulo ang buong klase at agad silang humingi ng tulong upang dalhin ang propesor sa klinik. Lahat sila nanginginig at walang kaalam-alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Pagkaraan ng ilang oras, nagkamalay na ang kanilang propesor. Dahan-dahan nitong kinuwento ang kanyang mga nakita. Sabi nito, may pumasok daw mula sa likurang pintuan ng classroom. Isang anyo nakahawig ng isang monghe. Nakasuot daw ito ng abito, nakagaya ng sa mga pare noong unang panahon. Ngunit ang nakakakilabot, wala daw itong ulo. Parang nanigas daw ang katawan nila habang pinakikinggan niyon. Kalaunan, napag-alaman nila na ang kasuotan na inilarawan ng propesor ay kapareho ng suot ng mga Benedictine monks noong panahon ng mga Kastila hanggang sa dumating ang mga Amerikanong mananakop. Meron lang po akong karanasan na gustong i-share. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong pangalan ko. Bali nangyari itong karanasan ko nung elementary pa lang ako. Siguro para sa iba, hindi ito masyadong nakakatakot. Pero para sa akin na mismong nakaranas nito, ito na siguro yung karanasang nagbigay ng matinding trauma sa akin. Nangyari ito sa isang school dito sa Hagonoy, Bulacan. Bilang bata, excited kami lagi tuwing sasapit ang uwian. Paglabas namin ng classroom, nakaugalian na namin ng mga kaibigan ko na maglaro muna sa playground habang naghihintay ng mga sundo namin. Isang araw, final exam namin yun. Natatandaan ko na panghapon ang schedule ng exam namin. Mas maagang natapos yung mga kaibigan ko mag-exam kaya nauna na silang pinalabas ng teacher namin. Habang ako, halos last minute na ako natapos mag-exam. So ito nga, bandang 6 PM nung nakalabas ako ng classroom. Habang naglalakad sa hallway, nilabas ko ang earphones ko at nagpatugtog ng music sa cellphone. Tahimik ang paligid at wala nang halos tao dahil nga nag-uwian ang lahat.
Kaya naisipan ko munang pumunta sa playground at umupo sa swing. Mga ilang minuto na akong nakaupo nang biglang humangin ng malakas. Napansin ko na parang kusang umuugoy ang swing kahit hindi naman ako gumagalaw. Hindi ko na lang yun pinansin dahil sa isip ko baka dala lang yun ng malakas na hangin. Kaya ang ginawa ko ay sinabayan ko na lang ito ng medyo mabagal na paggalaw. Habang ninanamnam pa rin ang sariwang hangin na dumadampi sa balat ko. Ilang minuto akong nasa ganong eksena nang mapansin kong parang unti-unting bumibilis ang pag-ugoy nito. Imposibleng dala lang yun ng hangin dahil sobrang lakas talaga na parang matatanggal na yung bakal. Yung lakas na para bang may ibang taong tumutulak sa akin mula sa likuran. Sinubukan kong ibaba ang mga paa ko sa lupa para patigilin ito. Ngunit tila parang may kung anong puwersa na tumutulak sa akin ng mas malakas. Mas lalo pa itong bumilis. Yung bilis na parang halos lumipad na ako sa hangin. Sa isip ko, hindi na to normal. At doon na ako unti-unting nakaramdam ng matinding takot. Hindi takot na baka makakita ko ng multo, kundi takot na baka kung anong mangyari sa akin sa swing. Nang makahanap ako ng tiyempo ay pinilit kong idiin sa lupa ang mga paa ko. Kahit halos masubsob na ako, ay agad-agad kong pinilit na tumayo. Naramdaman kong tumama sa likod ko ang bakal na upuan ng swing, pero hindi ko na yun ininda. Nagmadali na akong tumakbo papunta sa gate ng school. Nang makarating sa gate ng school, nagtatakang tumingin sa akin ng guard. Oh, parang namumutla ka yata. Tsaka bakit pawis sa pawis ka? Tanong ni Kuya Guard. Galing po kasi ako sa playground. Sagot ko. Parang alam ko na kung bakit. Alam mo, pag ganitong oras, wag na wag kang pupunta dun. Kung ayaw mong may makipaglaro sa'yo na hindi mo nakikita.